loves, ayan. So, dito sa bakuran ng aking mga magulang, ayan, yung kapatid kong lalaki kasi, nagtanim siya ng kamote na inilagay sa sako. Nakita niya daw yun sa YouTube. Ayan, eto yung kamote, na talbos ang kamote, tapos inalagay sa loob ng sako. Ayan, so parang legit nga, ano. Pero yung sako na yun, merong parang abono, inabono yung lupa, tapos inilagay yung kamote, yung talbos sa loob. So hindi ko alam kung anong proseso niya. Ayan, so eto siya mga loves. So parang legit, ano. Nakita niya ito sa YouTube, ayan, so sinubukan. Eto nilagyan niya ng harang-harang kasi nga, so syempre baka anuhin ng mga manok, ayan. So eto, hindi ko alam, parang basura. Tingnan mo, parang basura na to, oh. Yung loob niyan, parang inilagay yung yung tangkay yata ng kamote. Inilagay. So syempre, etong si Sako, na ano kasi siya, yung parang sasabi ko nagtatapo. Ayan, so parang nagaano siya, mas mabilis na siya kapag nabilad. So bilad ulan, init ulan. Parang naano na siya, mas mabilis na siya mapunit. Ayan, so kung titignan po ninyo, so dalawang sako ang sinubukan ng kapatid ko. So eto po ang resulta, tingnan nyo. Ayan, so abangan natin ang neto, ang resulta kung meron nga bang tawag sa amin unood, meron nga ba sa ilalim ng kamote, no? Diba? So ganito yung mga loves yung naging niya. Ayan siya. Kung titignan ninyo, ayan, so hindi ko alam kung ano. So sabi daw sa YouTube, yung nakita ng kapatid ko, etong mga kamote na to, yung ilalim niya mga loves, talaga nag-umpok-umpok, parang isang hugot na lang, yung mga kamote talagang nag-umpok-umpok talaga. So magkakasama sila. Hindi katulad na kapag itinanim mo sa lupa, 'di ba? So kailangan i-manage mo pa siya. Lalagyan mo siya ng nakasistema yung niya, yung pagtanim mo. Pero eto, mga loves, ayan. So sinubukan. So parang legit nga kasi tumubo. Ayan. Eto basura eh. Alam niyo yung basura kasi yung mga parang may abono siyang dala. So parang hindi ko alam bakit mas mabilis mabuhay yung mga ganito, yung mga damo-damo sa basura, no? Kapag 'di ba, kapag maraming basura, parang ang bilis. So hindi ko alam kung parang pwede din yung pakwan. Basta kung anong mga pwede natin dito na maitanim sa loob ng sako. Ayun, so parang legit. Kung makikita nyo, tingnan nyo. Eto, so pwede din eto mga labs. Yan? Kumuha ka ng pang sa kusido. Ayan, yung may sinabuan na nilagyan ng kalamansi. Eto, di ba yung talbos kamote? Di ba parang legit. Alam nyo, kapag meron kayong mga bakanting bakuran, parang kahit nakasemento pa yan, so maglagay lang tayo sa sako ng lupa. Tapos ilagay lang sa loob yung tangkay. Guys, tumutubo. Eto, patunay. Ayan. So dahil sa YouTube, ayan. So siguro i-upload ko ito sa ating part 2. So medyo matagal-tagal. So hindi ko alam kung kailan. Makikita po ninyo kung ano ang resulta. So magkakaroon kayo ng idea. 'Di ba? Kahit yung bahay nyo, kung meron kayong bahay sa 2 palapag, pangatlong palapag, ayan, so pwede ito mga loves na yung lupa ilalagay mo sa sako. Napaka-legit talaga, tingnan nyo mga loves, ayan. So hindi ko alam kung hanggang saan mapupunta itong mga na to, mga ng talbos ng kamote, di ba? Legit na legit. So gayahin nyo ito mga loves, di ba? So talagang makakatulong. Ito yung talagang napakataba talaga ng utak nyo, may isip na to, yung nag-upload sa YouTube, no? Ayun, so syempre gaya-gaya tayo. Kasi ganun ang Pinoy eh. Kung ano yung nakikita, ginagaya. So walang masama kung susubukan. So katulad namin mga guys, pwede din po kayo gumawa ng katulad nito. Okay? Basura or lupa. Lalagyan nyo lang ng konting abono. Ilagay nyo lang yung tangkay sa loob ng talbos ng kamote or kung ano pa man, mga seeds na kung pwede, yung mga root crops, di ba? Na pwede pong ilagay sa sako na may lupa, na may abono. Ilagay mo lang sa tabi. Ayan, so mapapakinabangan siya. Okay guys, thank you so much for watching. Ayan, so abangan natin guys kung ano magiging resulta nito. Siguro mga after 2 months. Ayan, salamat sa panunood.